Ang pagpapatuloy ng nakaraan, tumayo ang ating bida at kinuha ang generator, at kinuha nito ang wire, bahagyang lumapit ang babae nakatayo ito na gustong pigilang ang balak gawin ng ating bida. Masakit ito, sabi naman ni Akil, hindi na yun mahalaga, bahagyang sigaw ng ating bida, tumingin ito sa babae, buksan mo ang generator ngayon din, ano? Sagot ng kinakabahan na babae. Bilisan mo, sigaw muli ng ating bida, tignan mong estado niya, kailangan niya ng tulong medical ngayon, ngunit ito ay masyadong mapanganib, alam ko iyan. Pero wala na tayong ibang choice, kailangan na natin siyang iligtas. Pero, pumikit ang babae at sinulyapan ang generator, buksan mo na bilis, sigaw ng ating bida. Sumunod ang babae na upo ito, at nanginginig ang mga kamay na binuksan ito. Umandar ito at agad hinawakan mabuti ng ating bida ang wire at idinikit ito sa dibdib ng matandang lalaki. Nangisay ang katawan ng matanda, at muli iniangat ng ating bida ang wire, at muling idinikit ang wire sa dibdib ng matanda. Napasigaw ang ating bida, sa pagod, dahil wala malay ang matanda. Ini-off ng babae ang generator, nilapitan ng babaeng ghost ang ating bida at hinawakan ang balikat nito, ayos ka lang ba? Sigurado ka bang gusto mo pang ituloy ito? Hinihingal naman ng ating bida at muling nag-ipon ng lakas, isa pa, muling sigaw nito, muling binuksan ng babae ang generator at muling idinikit ng ating bida ang wire sa dibdib ng lalaki, nakapikit ang ating bida sa sakit ng damaloy ang kuryente nito sa kanyang kamay. Namilipit na sigaw nito, pero hindi dapat ako sumuko, paulit-ulit niya itong ginawa, hanggang inilapat niya ang kanyang kamay sa wire habang patuloy nagpump ito. Sigaw ng ating bida, bahagyang gumalaw ang matandang lalaki, napatingin ang ating bida sa kanyang kamay na malakas at panginginig nito, biglang habol ang hininga na nagkamalay ang matandang lalaki, sabay dumating ang ambulansya. Agad kinausap ng health worker ang matandang lalaki na nakaupo na, Oh my goodness, sabi nito, ang asawa ko ay nakaligtas dahil sa iyo. Salamat sa iyo, sabi ng matandang babae sa ating bida. Hindi nyo na po kailangan magpasalamat sa akin, ma'am. Andito na po ang ambulansya kaya dapat po kayong sumama sa asawa mo. Paano kita masusuklian? Makulit na binata, hinawakan ng matanda ang kamay ng ating bida. Sa maliliit mong mga kamay na ito, iniligtas mo ang buhay ng asawa ko. Maraming salamat sa iyo, hindi. Ang isa sa mga ito ang aking ginawa, kung hindi pa nakapunta rito si Akil. Mamamatay na sana siya, tinignan ng ating bida ang kanyang kamay. Ako talaga, wala akong ginawa, sumulyap ito sa babaeng ghost, naka-walk away, na siya lang ang nakakakita, nagpasalamat sa akin ang matandang babae, ngunit hindi ko man lang maipagmalaki ang aking sarili, tulala itong napapaisip, bahagyang nagising ito sa pagkatulala nang hawakan siya ng babae sa balikat, kahanga-hanga ka, bahagyang yumuko ang babae, med student ka diba? Saang kolehiyo ka pumapasok, ano ang dapat kong sabihin sa kanya, hindi ako tulad ng iniisip niya. Ngunit ganun pa man, sumasali ako sa search sa University of Korean School of Medicine. Bulong ng ating bida, umaatin ako sa University of Korean School of Medicine. Sabi ni Akil, na bahagyang, niya sinulyapan ito. I see, sagot ng babae, pinagdudahan, kita at nagkaroon ako ng mga katanungan, hindi ba? Humihingi ako ng tawad, sobra ako na-touch sa iyong mga aksyon. Inilagay mo ang iyong sarili sa paraan na masama ang iyon naging sitwasyon, at para iligtas ang matandang iyon. Sabi ng babae, hindi kumibo ang ating bida, sigurado ako na ikaw ay nasa hindi ka pani-pani walang sakit. Pero nagulat ako nang hindi ka sumuko, I'm going to try my best para makapasok sa med school, sa University of Korea din. Ako nga pala si Agent Song, huwag mo akong kalimutan, dahil magkikita pa tayo sa susunod na taon, lumipas ang mga oras sa bahay ng ating bida, kasalukuyan nakahiga ito nakalagay ang dalawang kamay sa ilalim ng ulo at malalim na nag-iisip ito, habang ang babaeng ghost ay nakaupo sa tabi niya sa tagilirang ng kama. Habang nanunood ito ng palabas na K-drama na may kinalamang sa paggagamot, pasulyap-sulyap ito sa TV at sa ating bida. May doktor ba dito? Ako ang doktor, mula sa palabas sa television, maya-maya ay nagsalita ito. Talaga bang masaya ka nang mahanap mo ito? Anong mahanap ang saya?
Tanong ni Apple, ang magligtas ng buhay, hindi ba masaya? Ano ba ang iniisip mo, ay ito? Well, huhulaan ko ba na hindi ito masyadong masama, kinabukasan? Sa University of Korean Hospital, sa loob ng hospital. Habang naglalakad ang ating bida at ang babaeng ghost. Sabi nila pumunta ako sa laboratory, sige, hanapin mo na, Mujen. Dito, sa tingin ko ito ang tamang lugar, mahinang sabi ng ating bida kay Apple, habang palinggan lingon ito, napansin naman ito ni Dr. Shin, na hindi niya namalayan na dumating, lumapit ito at, Mujen sumunod ka sa akin, agad lumabas ang doktor na kasama ang ating bida, bahagyang nakayuko naman ito, oo, doon, kaunti pa lang sa kaliwa, sigaw ng isang doktor na may tinuturo ito para ayusin sa baba, agad lumapit ito nang makita si Dr. Shin. Ah, nandyan ka na pala Dr. Shin, good to see you, nandito na ba ang lahat? Sabi nga pala ni Professor Wu, na hindi siya makakarating ngayon dahil may seminar siyang dadaluhan. Yes, na-receive ko ang kanyang mensahe, hiniling niya sa amin na putulin ang pinakamaraming kalahok hanggat maaari sa unang round, kasi sobrang higpit ng budget namin. At nakikinig lang ang ating bida, nandito na ba ang lahat? Nakita ng ating bida ang mga intern na doktor nagtitipon na abala sa pag-aayos ng mga lamesa para sa surgery exam, dito ba nila ginagawa lahat ng experiment at research na sinasabi ni Dr. Shin, bulong ng ating bida, nakahanda na, malapit na, sabi ng dalawang med. Hi there, ikaw pala ang estudyante na sinasabi ni Dr. Shin. Ako nga pala si Hoseok Kang, hello. Sir, ako po si Mujen Lee. Agad na palingon ito, Sandali nga, bulong ng ating bida. Nakita nito ang isang doktor na ibinaba ang mask para kumuha ng hangin. Bigla naisip nito ang nakitang larawan, nung nag-uusap sila ng kanyang kaibigan. Hey, itong katabi mo ay si John Hyuk, tama ba? Akala ko babalik ka sa kanya. Ang lakas ng loob niya, pero mukhang close naman kayong dalawa dito. Ayan ba? Oo, picture yan sa family trip namin. Hinahabol kami ng aking mga magulang, na kumuha ng kahit isang larawan kung saan kami ay mukhang isang pares ng matalik na kapatid, at ito ang resulta. Sobrang awkward nga, akala ko nga masusuka na ako, mula sa itaas kung saan nakapwesto ang ating bida, si John Hyuk yan, bulong nito, agad bumaba ang ating bida at nilapitan niya ito, John Hyuk, tawag nito, agad lumingon naman ang tinawag, na nakilala naman siya, Mujen, hello, sabi ng ating bida, bakit ka nandito, at sigurado ako na ito ay isang restricted area, para sa general public, nawawala ka ba? Hindi ako nawawala, narito ako para sa part-time job. At sinabi sa akin ni Dr. Shin, na babayaran niya ako kung sasali ako. Kinontak ka ni Dr. Shin para dito, Dr. Shin, mukhang magkakilala na sina Mujen at John Hyuk, hindi ko alam na sasali ka rin, Oo, this is great, sa katunayan, ang ibig sabihin pwede kong hilahin si John Hyuk at tanungin siya ng ilang katanungan, hindi ba nagdududa ako sa iyong paghuhusga, Dr. Shin? Ngunit sa totoo lang hindi ako sigurado sa batang si Mujen na yun, sana hindi mo ito gawin sa maling paraan, hindi naman, gusto kong malaman mo pa ang tungkol kay Mujen. Kaya ito ay gumagana para sa ating dalawa, ito ay walang saysay. Sinabi sa akin na tanging ang pinakamahusay na mag-aaral, mula sa aking paaralan ang pinapayagan lumahok sa pananaliksik na ito, kaya paano nakakasali rin ang punk na ito ay dapat na isang pagkakamali, bulong nito. Maya-maya ay tumunog ang earphone na nakakabit sa tenga ng researcher, yes Dr. Shin, pumunta ka sa lab ko sandali, mula sa earphone ng lalaki researcher, agad pumunta ito sa lab, gusto mo akong makita Dr. Shin, sabay yuko nito, oo, salamat sa pagdating, paano mo nakilala si Mujen, well kaibigan siya ng nakababatang kapatid ko, ano ang ugaling meron siya, sabi ng isang doktor, well. Teka. So hindi nga nagkamali na nandito si Mujen, ano bang nangyayari, bulong nito. Hindi ka kailangan magpigil ng kahit ano, nung una beses kong nakita si Mujen, ay nasa emergency room ito nang siya ay dinala pagkatapos nitong makipag-away. Tinatanong kita tungkol sa kanya, dahil gusto kong malaman kung siya ba ang klase ng bata na magdudulot ng problema. Sabi ni Dr. Shin, I see,
Then sasabihin ko sa inyo kung ano ang alam ko, hindi mayaman ang pamilya ni Mujan, at nakatira lang siya sa kanyang lola, at hindi rin siya nakakuha ng magandang grade sa school, sikat siya sa kanyang distrito dahil sa maraming pakikipag-away. Nagsimula na ba siyang mag-aral ng medisina o nagpahayag siya ng interest dito? Haha. Anong klaseng bata ito? Wala akong narinig na ganyan, muling sabi ng isang doktor. Isa lang siyang maliit na thug na natutuwa sa mga sitwasyon nagpapalakas ng kanyang adrenaline, muling sabi ng kapatid ni Song-chan. Sabi ni Dr. Shin, sige salamat sa mga sinabi mo, you may go now. Sa paglabas nito ay napapaisip ito, bakit kinuha ni Dr. Shin ang batang tulad ni Mujan para sa kanyang researcher, bulong nito. Ang eksperimento ngayon ay sa heart valve surgery, na kilalang mahirap at komplikado. Ang mga kalahok sa sesyon ay binigyan lamang ng ilang mga publications sa paksa. Walang paraan ng isang delinkwenteng tulad ni Mujan ay makagagawa nito. Hindi siya kailanman interesado sa medisina at first place. Muling bulong nito, alam ko ang bata dito na iyong rekomendasyon, ngunit sa palagay ko ay hindi magandang ideya, na hayaan ng isang ganap na baguhan na lumahok sa pag-aaral na ito. Sabi ng isang doktor, I agree with you, sabi ni Dr. Shin, pero gusto ko siyang bantayan, gusto kong malaman kung tama ba ang instinct ko o hindi, muling bulong nito, magsisimula na kaming pumunta sa iyong istasyon, naayos na ba ang lahat? Oo, maya-maya ay kanya-kanya pumwesto ang mga doktor, lahat ba ay nasa harapan na ng operating table, sabi ni Dr. Shin. Bakit kailangan nating ilagay ang lahat ng ito? Akala ko isa lang itong eksperimento. Sobrang hindi ako komportable, sabi ng ating bida kay Apple. Tuwang-tuwa naman si Apple, hindi ako makapaniwala na makapagsagawa ako ng surgical method na nabasa ko lang. Excited na ako, ito ba ang iyong station? Kailan tayo magsisimula? Maya-maya ay dumaan ang lalaking kausap niya kanina. Napatingin ang ating bida na parang hindi ito pinansin. Wow, ano ang lahat ng ito? Oh, sabi ni Apple, tinawag ito ng ating bida, John Hyuk, natutuwa ako at magkatabi pala tayo, good luck, oo nga, thanks, sagot nito, sinulyapan ito ng naiinis, hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito, ngunit alam ko sa katotohanan na hindi siya maaaring magsagawa ng operasyon. Medyo nasaktan na nga ako na nasa isang kwarto lang kami, inis nitong sabi, at maya-maya pa. Simple lang ang rules, kapag nasuri mo na ang sitwasyon, malaya ka makapagpatakbo ayon sa gusto mo. Ang operation ay magsisimula na, ngayon, agad inihanda ang mga gamit sa operasyon, maging ang camera. Ano ba ang dapat kong gawin, Apple? Wow! Tignan mo ang camera, kailangan mo munang gumawa ng isang panghiwa sa lukab ng tiyan, isinuot ng ating bida ang surgical loops, para sa pag-oopera, eto na tayo, gumawa ka dito ng hiwa tulad doon, agad sumunod ang ating bida, good job, ano ang susunod, gamitin mo ang hugis parihaban na bagay na iyon upang ibuka ang mga plot ng balat at isecure mo ang mga ito sa lugar, muling sabi ni Apple, na agad muli nitong sinagot. Ngayon ay gupitin ang sternum dito upang makita mo ang puso, habang sinusunod ito ng ating bida ay sinulyapan ito ni John Hyuk, at nagugulat ito sa ginagawa ng ating bida, bulong nito, nakikita nito na habang nakatalikod ang ating bida ay kumikilos ang mga kamay nito. Marunong ba talaga siyang mag-opera, bulong nito, alam ko na, muling tanaw nito sa ginagawa ng ating bida. Ano ang gagawin niya sa ganoong kaliit na hiwa? Alam ko nakasuot siya ng surgical loops, ngunit hindi siya gaanong makakakita sa gayong maliit na siwang, bulong muli nito, note. Ang surgical loops ay magnifying device na ginagamit sa surgery, hindi dapat ako nag-aaksaya ng oras para kabahan siya, muling bulong nito, habang pinapanood ni Apple ang ginagawa ng ating bida, ay napasulyap ito sa lalaking si John Hyuk. Ang lalaking iyon, pinagtatawanan ba niya kami, minamaliit mo ba ang husay namin dahil sa sukat ng hiwa? Ang mas maliit na paghiwa ay nakakabawas sa pasanin na dapat dalhin ng katawan ng pasyente. At kung ako ang surgeon, gagawa ako ng mas maliit na hiwa, ngunit nakikita na ikaw ang uri ng tao malapit sa iba, sa panahon ng operasyon, at duda ako na magkakaroon ka ng anumang pag-unlad sa iyong karera sa hinaharap, mga bulong ni Apple. Patuloy na isinagawa ang operasyon, mga tunog ng tools na pangamit ng operasyon ang maririnig, dito ang susunod na lugar,
Muling sabi ni Akal, ibinuka nito saglit ang hiwa. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Halos hindi ko makita, pumikit ito ng madiin na parang ipinahinga ang mata. Ito ay nagpapagamit sa akin mga muscles na hindi ko pa nagagamit, ang aking mga pulso at mga daliri ay masakit. At ang buong katawan ko ay masakit dahil sa tensyon. Ngunit gagawin ko ito kahit anong mangyari, kailangan kong tumuon sa mga direksyon ni Akal, at tumutok sa bawat maliit na sensasyon na nararamdaman ko sa aking mga daliri. Bulong ng ating bida, agad napansin ito ng isang doktor. Nagulat ako na ang isang bata, na walang kaalaman sa anatomy ng tao, ay nagpa siya na gumawa ng napakaliit na paghiwa. Kung siya ay nag-opera sa isang buhay na tao, ang pasyente ay malamang na namatay mula sa operasyon. Ano ang ginagawa niya sa mundo? Gulat na bulong ng isang doktor. Agad lumingon ito kay Dr. Shin. Sigurado ka bang siya ang irerekomenda mo, Dr. Shin? Agad napatingin si Dr. Shin sa ginagawa ng ating bida. Ito ay isang walang katotohanan na maliit na paghiwa. Kahit na hindi ako gumagawa ng ganoong kaliit na hiwa, kapag ako ay nag-oopera sa isang tao. Kailangan ito ng sapat na malaki upang payagan ng isang malinaw na pagtingin sa lukab ng dibdib, upang mabawasan ang panganib sa pasyente. Gusto mo bang bumaba na tayo? Sabi ng isang doktor, at agad itong kumilos na bumaba. Naglakad ito at bawat na nasa surgery ay tinitignan nito, napalingon ito sa ating bida. Kasalukuyan naman bumubulong ang ating bida at kausap ang babaeng ghost. Ito ba ang dapat kong gawin? Ano? Hindi, ibig mong sabihin, ganito. Okay. What next? Alam ko, nawala siya. Teka, sandali, parang may ginagawa siya. Bulong ni Dr. Shin, at tinitigan ito. Maya-maya, maging ang isang doktor ay nagulat. No way, hindi ako naniniwala. Bulong nito, paano nagagawa ng isang high schooler iyan? Makikitang maayos nito nagawa ang surgery. Ang diskarteng ito ay wala. Kahit sa mga reference na file na amin ipinamigay, nagtatakang sabi ni Dr. Shin.